Hi mga ka-fitness enthusiast. So, bigyan ko kayo ng idea about sa creatine supplementation. So, usual, laging sinasabi nila most studied tawag dito, supplements is creatine. So, ngayon meron akong papakita sa inyo na dalawang types ng creatine. So, ito yung una nating creatine, which is creatine monohydrate. So, check nyo lang lagi yung pinaka ano niya, tawag dito, supplementation packs or nutrition packs na tinatawag. So, sa creatine monohydrate, meron tayong tatlong phase na tinatawag. Kasi ang intake niya bicycle. So, sa unang phase, ang tawag dun loading phase, magte-take tayo ng medyo mataas na grams. 20 grams per day for at least 5 to 7 days. So, depende na sa prepared nyo kung 5 days or 7 days. Pero para sa akin, mas magandang 7 days para mas mabilis masaturate ng water yung muscle cells nyo. So, sa unang 7 araw, take tayo ng 20 grams. Yung 20 grams na yun, i-spread out natin throughout the day. So, isang scoop sa morning, after ng breakfast mo, before workout, after workout, and then before bedtime. So, kailangan lang nating mag-take ng at least small amount of carbohydrates para kahit papano hindi tayo magkaroon ng upset stomach pagka uminom tayo ng creatine monohydrate. So, after ng 7 days natin na nagte-take tayo ng 20 grams or 4 scoop kasi ang isang scooper ay 5 grams na, papasok na ngayon si maintaining pace sa 8 day mo. So, ang pag-maintain, magte-take tayo ng 1 scoop or 5 grams ng 8 to 10 weeks. So, ibig sabihin, 2 buwan hanggang 2 buwan kalahati na mag-maintain tayo. Para kahit papano, mabilis ma-replenish yung ATP production ng katawan natin. At the same time, mas maganda yung performance natin. So, after nun, depende sa prepared mo ulit kung 8 weeks lang or 10 weeks. Basta after nun, magpo-pause ka. So, yun naman yung hindi ka magte-take ng creatine ng at least 2 weeks. Yun yung pinakamaagang pause or off na tinatawag. And then, kung gusto mo mas mahaba sa 2 weeks, nasa iyo na yun. Parang ako, pagka nagte-take ng creatine, after ng maintaining pace ko, 1 buwan or 1 buwan kalahati akong nag-o-off. Para lang ma-flush yung mga unwanted toxins sa katawan natin. At the same time, hindi tayo maging resistant sa kanya. So, yung susunod ko, tinatawag na hydrochloride creatine. So, ito yun. Ang hydrochloride, HCl, ito yung creatine na hindi mo na kailangang i-cycle. So, hindi siya katulad ng monohydrate na meron siyang tatlong phase na tinatawag. Kaya hindi mo siya kailangang i-cycle kasi mababa naman yung grams niya. Unlike sa creatine na 5 grams, ito 2 grams lang to. Ang maganda lang sa kanya, unlike ng creatine monohydrate, si creatine monohydrate kasi isa-saturate niya ng water yung muscle cells mo, so medyo matubig ka talagang tingnan. Hindi naman ganun ka, pero watery kasi basta monohydrate creatine yung ini-intake natin. Si hydrochloride, hindi siya nakakapag-retain ng water sa katawan, pero parehas lang yung benefits na ibibigay nila. So, kung gusto mong medyo lean ka, makita yung mas magandang muscle definition mo, nang mabilis ma-replenish yung ATP production ng katawan mo, hydrochloride creatine ka. Pero kung gusto mo naman medyo buff ka tignan, medyo maalsa, tawag dito, yung parang makapal yung muscle mass mo, mag-monohydrate creatine ka. So, yun lang, mag-depend tayo kung ano yung gusto nating body composition. Kung gusto mong medyo maalsa ka, medyo buff ka tignan, mas mainam monohydrate. Kung gusto mo naman ng lean ka, nang hindi ka nagre-retain ng water sa katawan, mas mainam yung hydrochloride. So,
Yun lang, tawag dito. Sa susunod ulit, maghanap ulit tayo ng mga ibang supplements na pwede nating i-discuss para may idea kayo. Okay, salamat.